nakabalot parang 1, 2, 3, 4, 5 6 na layer ng bubble wrap. Gulong 6 na layer ng bubble wrap. Di ko alam kung nag-iingat talaga sila sa pagbalot dahil iniingatan nila yung item or nag-iingat sila sa balot dahil natatakot sila sa complaint. Paano ba naman kasi yung ibang customer o order, alimbawa, ito, gulong, hindi naka-bubble wrap kasi hindi naman siya basta-basta kasi nasira eh, tapon-tapon ni rider eh. Nagko-complain yung iba kasi nga hindi man lang daw naka-bubble wrap. Wala eh, customer eh, kaya papanigan pa rin nila sa ada. Kawawa sealer pati si Lex. Tagal nito, men. In-order ko noong May 9, binalot agad ni seller. Hinatid pa nga ni seller sa drop off location ba tawag dyan, sorting station, whatever. Na-pick up din agad ni San Pablo, na-pick up din agad ni San Pedro ng May 9 din, alas 6 ng hapon. Dumating siya ng sort station ng alas 10 ng gabi. Tapos, umalis dun, men, is May 12 na, ng alas 5 ng hapon. Bira. Dumating siya dito ng May 12. Nantay ko siya kahapon. Binaklas ko na yung motor kahapon eh. Kasi kala ko i-deliver na kahapon eh. Hindi ko natuloy na gamit. Tapos ngayong umaga nakita ko na meron na siyang naka-assign na delivery partner. Yun yung lagi na de-deliver dito. Kaya pinuntahan ko na. Pinick up ko na. Pwede naman yun. Depende sa location siguro at depende sa partner nyo. Depende sa rider. Okay. So yun, as you can see, men. Gulong to, gulong. Oo, gulong. Bali, 140 by 70 by 17 yung size nito. Actually, pangalawang order ko na to eh. Same store lang din. Tumaas yung price ngayon. Unang order ko nito is lang siya, 1443 last year. Mag-iisang taon ko rin siya nagamit. Kung bakit ako umorder ulit ngayon ng same brand, same tire, bakit nga ba? Pag halimbawa ikaw, bumili ka ng isang product nung nagamit mo na siya, halimbawa sira na, worn out na, or whatsoever, bumili ka ulit doon sa pinagbilhan mo. Anong tawag doon? Siguro, satisfied ka doon sa una mong bili kasi bumalik ka eh, di ba? Ganun lang yun. So, maybe. So 1.4 yung bili ko nito dati, February 25, 2023. O di ba? February, March, April, May. So ibig sabihin February 12, 13, 14, 15 months. Tama ba bilang ko? Bilangin nyo na lang. Okay, tapos yun. Ito na yung gulong ko ngayon. Sa ngayon. O diba? Nakita na yung ply. Di ko na naman na-monitor yung odo noon kung nakailang kilometers yung tinakbo niya. Simula nung binili ko yun noong February hanggang December, talagang babad sa kalsada kasi delivery rider ako nun eh. Halos 8 to 12 hours araw-araw sa kalsada. February to December. Tapos December hanggang ngayon kasi, umaga hapon na lang lagi yung gamit ko. Medyo okay na yung trabaho natin eh. Kaya ang gamit ko sa kanya is hatid sundo na lang talaga. Umaga, hapon. Tapos men, yun, nakarating na Masbate yun. Cavite to Masbate, some best last year. All goods naman, kahit papano. Okay, so dun sa tanong naman kung madulas or hindi, nakadepende kasi siguro sa rider yan eh. Para sa akin may re-recommend ko siya dun sa mga chill rider. Alam mo yun, yung takbong pogi lang ba? Pero kung halimbawa, hindi ka napapalagay na mabagal ang takbo mo, pag halimbawa mindset mo is, kaya nga tayo bumili ng ganitong CC na motor para patakbuhin ng ganito. Hindi naman tayo bumili ito para magpatakbo ng 40 lang. Kung ganun yung mindset mo, hindi ko ma-recommend sa'yo to. Hindi ko naman sinasabi na madulas, pero hindi ko pa kasi siya na-try, men. Gusto mo, bili ka, try mo patakbo na mabilis, test break ka kung madulas ba siya o hindi, nasa sayo na yan. Pero para sa akin, sabaga budget meal, goods na to. Kaya lang, yung order ko ngayon, men, bira. So yun, 1,840 na yung kuha ko sa kanya, sale pa yun. Nagtaas 1,45678 400 plus din yung tinaas eh. Pero ito pa rin yung binili ko, mas mura talaga siya kumpara mo sa ibang generic na brand, no? Sana hindi sila masasaktan, pero ito kasi hindi siya gaano kilala siguro kasi di ko gaano nakikita at i-compare sa mga talagang branded eh. Pero yung price din eh, grabe, men. So kung halimbawa pang daily use mo lang naman at saka mabagal ka lang naman sa kalsada, di ka naman nagpapatakbo na mabilis, all goods na to. At isa sa nagustuhan ko talaga nito is yung yung design niya. Nalinis ang design nga lang, lang to, city ride. Pwede naman off-road kung halimbawa dahan-dahan ka sa city ride kasi di mo sure kung madulas or hindi, mas lalong magdahan-dahan ka sa off-road. Pero claim naman ni seller is long life, durable, handling stability, excellent wet and dry grip performance. Makapit to sabi dito. Pagdating naman sa spike, piso. Piso, kita ba? Piso. Go naman. Okay, so let's go. Kabit na natin to. Pakabit pala. Hindi naman tayo magkakabit eh.
yun men, kita nyo naman. All goods naman siguro kahit pa paano. Nasa inyo lang talaga yan. Syempre yung iba is mas prepare talaga yung kilalang brand. Lahat man siguro, kahit naman ako. Kaya lang, sa ngayon, mas prepare ko yung affordable. Problema nga lang men yung pag-install. Baliktad kasi yung baliktad yung rotation ba. Imbis na pa clockwise yung install ng gulong, so na-install siya pa counterclockwise. Bali tinanong niya ako kung saan nakalagay yung sprocket. Sinabi ko, explain ko naman na maayos. Baliktad pa rin yung kabit. Nayaan ko na lang men. Okay lang yan. Para sa akin lang. Sa ibang gulong siguro hindi siya advisable, pero sa ganong klaseng gulong tingin ko okay lang. Hindi rin naman tayo yun nga papatakbo na mabilis. Yung sa akin kasi yung nabili ko is yung mga thread niya, yung groove ganun. Spike or whatsoever ba. Paano kasi siya pa horizontal ba? Tama ba horizontal? Siguro. Basta yun. Pag ganito, horizontal ba or vertical? Horizontal na lang. So yun. Sa tingin ko hindi naman siya ganun ka-affected talaga kahit baliktad yung rotation ng kabit ng gulong sa mags. Unlike dun sa ibang design na gulong kasi na kalimitan kasi diba is pa vertical yung groove, pa vertical yung lines. So importante na masunod talaga yung rotation ng gulong kasi nagmamatter yun 'di ba? Yung kapit ng gulong. Pero yung sa in-install ko naman na gulong kaya di ko na siya pinabago, tingin ko naman is hindi siya gaano makaka-apekto sa performance Obserbahan ko na lang. So yun lang hanggang sa susunod na budol. Peace out.